Um, Good day, everyone. So I'm Dr. Eddie Boy de la Cruz, and I'm going to discuss the next topic subtopic in measures of central tendency. So last meeting we discussed about the mean median mode of ungroup and group data. So as we can see, there is a different way on how to solve them. So the next part will be the percentile, decile, and quartile. Okay, so this topic introduces on how to divide properly the given data. Okay, so the deciles means from the word deci, 10 parts. So we're going to divide properly the given data. So in distribution niya. The quartile, quarts means 4 parts and the percentile means 100 parts. Okay, overall, the application of this is we're going to divide the distribution based on the given parts, which is the 10 parts, 4 parts, and 100 parts. Okay, so there's a different way on how to solve the ungroup and group data. So we're going to start with the ungroup data. Okay, so what are the steps? Okay, before we go into the steps, we have to understand and visualize ano yung mga terms na ginagamit for this problem. Okay, so yan, for Q1, Q2, Q3, Q means quartile. Yung nakikita nyong numeric numbers, that is the location or division. Okay? Ibig sabihin ng Q1, that is the first quartile. 2, second quartile. 3 is the third quartile. Ibig sabihin na hanapin natin yung specific numbers of the division. So pag sinabi natin P35, P means percentile, 100, and hinahanap natin yung ika-35th, ika-71st, at saka 65th. Okay, ganun din sa decile natin. Pag sinabing D7, 7th decile, 3rd decile, 6th decile, and so on and so forth. Okay, so what is our first step? The first step is we have to count the numbers. So in the given data below, so we have 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 data. Okay, that is the first step. So the n is equals to 16. What will be the second step? The second step is we have to arrange the given data in ascending order, which means from lowest to highest. So based on this ungrouped data, ngayon we have this data. So from 5 to 78, the lowest number is 5 and the highest number is 78. And as you can see, merong numbers sa baba. So yung number sa baba is the order of the data based on lowest number to the highest number. So that will be our third step. Pagkatapos i-arrange, lalagyan siya ng mga numbers because that will be the order of the given data. Okay? So, question number 1, what is the Q1? Okay. So, Q1, ibig sabihin ng formula po natin dyan is 16 plus 1. Why? Because yun po yung highest order natin, 16 plus 1. So, kunyari meron kang 30 datas, ang lagi mo naman ay 30 plus 1. However, dito hindi kasi napakitang yung 1 because 1 is invisible number. So, ibig sabihin nun, 16 plus 1 times 1 divided by 4. Bakit 4? Kasi Q means quartile, apat. Apat na division. Kaya ang formula natin, 16 plus 1 times 1 is 17. 17 divided by 4, that is 4.25. Ngayon, hindi pa tayo tapos because 4.25 is the location of the first quartile. Pero mapapansin nyo, so di ba kung 16 number siya, edi gagawin ko na lang, sabi niyo po, division siya ng apat-apat. So edi ang first quarter ko is 14. Ang pangalo ko po ay 34, ang 12 ko ay 56, ang 16 ko ay 70. Kasabi niyo po apat-apat eh. So 1 to 4, yung first quarter ko is 14. Tama nga naman yung ganung observation. However, yung number natin kasi hindi naman nagsimula sa 1. Okay? Hindi siya nagsimula sa 1. Kaya, mataas yung probability that the first quartile is not 14 kasi hindi ka naman nagsimula sa number 1. Okay? So, hindi ka naman nagtapos sa 14 times 6, hindi ka naman nagtapos sa ganun. So, that's the reason why we have to get the value of percentile, quartile, and decile sa mga numbers na hindi naman nagsimula sa number, first number. Okay? So, ulitin ko, we have to get the 4.25 and gagamitin natin ulit yung linear interpolation, yung y sub 2 minus y sub 1. So, ito yon, di ba? Naalala niyo po ba yung example natin? So, y sub 2 minus y sub 1, x sub 2 minus x sub 1. Okay? So, may tuturo na akong shortcut para hindi na rin kayo mahirapan. Okay? Dahil ang division ng numbers ng x natin ay isa lang naman, di ba? 4 tapos 5. Isang number lang naman ang difference sila.
So sabi daw dito, hanapin natin yung 4.25. Ibig sabihin, pag ang value ng 4 ng x is 4, 14 yung value niya. Pag ang value ng x natin is 5, ang value na ay 13. So ano daw yung value ng 4.25? So supposedly dapat the numbers should be between 14 saka 23. Okay, so step number 1 natin. Step number 1. Yan, step number 1. Ang gagawin daw natin is difference. Ito, sure, ano ko to, natutunan ko lang tong technique sa tagal ng pagtuturo ko. Basta 1 lang yung difference. So, ang gagawin daw natin, 23 minus 14. Okay? 23 minus 14 is equals to ilan? 9. Okay, 9. So, ibig sabihin, may difference sila between the 9. So, ngayon, yung 9 na daw na yun, imumultiply ko daw sa 0.25. Bakit 0.25? Kasi si 4 nga ay 14, tapos sosobra lang siya ng 0.25. Yun yung ibig sabihin nun. So, imumultiply ko ngayon siya sa times 0.25. Okay? So, pag ginamit nyo dito linear interpretation, you'll be getting the same answer. Okay? So, 9 times 0.25, ilan kaya yon? Yan. So, times 0.25, that is 2.25. That is 2.25. Ibig sabihin, yung number mo na 0.25, dinivide mo siya ng 0.25 at nang nakuha mo ay 2.25. Okay, next, step number 2. Step number 2, yan, i-add mo daw siya. Add yung 2.25, yung nakuha mong sagot doon sa lowest number mo, which is the 14, which is the reference. Okay, ang reference natin, pinagkuhanan natin is 14. So 14 plus 2.25, the answer is 16.25. So ito na yung shortcut na natutunan ko, na-discover ko, na natuturo ko ng linear interpolation. Basta ang difference lang ay 1. Pero pag hindi difference lang ay 1, gagamitin mo pa rin yung traditional na linear interpolation. So that's the shortcut. Okay? So isa pang example. Yan. What if hanapin daw natin yung Q2? So, sige, prove natin. Yan, Q2. Yan, for Q2, yan, ipoprove daw natin to. Sabihin na natin tong Q3 para isang solution na lang. Okay? So for our Q2 and Q3, yan, ipoprove daw natin. Okay, bakit naging ganyan yung formula? Okay, bakit naging ganito formula? Number 1, Q2 means yung 2, yan, minultiply mo sa 16 plus 1. So same pa din kasi ang number natin ay 16 at yung first natin is 1. Yun yung order natin. Okay? So 16 plus 1, that is 17. 17 times 2, that is 34. 34 divided by 4, that is 8.5. Okay? Second step, hahanapin natin ngayon yung 8.5. So balik tayo dun sa data. Si 8.5 is between 8 at saka 9. Okay? Si 8.5 ay between 8 at saka 9. So kaya ang nangyari dito, yan, si 8 at saka si 9, 34. Okay? So ang hinanap daw natin is value ng 8.5. However, nagkataon na parehas yung number. So ibig sabihin, walang number na between. So dito, naswertehan natin. So therefore, the second quartile is 34. Oh, so yun po yung reasons. Basta magkaparehas, that will be this answer. Okay? Next, how about Q3? So Q3 natin, yan. For our Q3, so 3 times 16 plus 1. Bakit may 3? Kasi ang subscript niya ay 3. Bakit 4? Kasi quartile. So 16 plus 1, that is 17 times divided by 4. The answer is 12.75. So kung titignan natin ulit dun sa data, 12.75 is between 12 at saka 13. Ngayon nagkataon na parehas yung number. So ibig sabihin, the answer is 56. Okay? So nagkataon lang po yung example natin ha. So ito yung ating Q3, ito ating yung Q2, at ito yung ating
Q1. Okay. So try naman natin ang percentile. Okay, for percentile. So sa percentile daw, we have P35. Okay. So sa P35 natin, find P35. P35. So anong formula natin? Sa P35, ang gagawin natin, ganun pa rin, 16 plus 1, kasi yun yung standard natin, plus 1, okay? Times 35. Bakit? Kasi 35 yung subscript mo. Divided by, ano kayo sagot dyan? 100. Bakit? Kasi kanina quartile is 4, pag percentile, 100. Okay? Kaya mapapansin nyo dito sa solution, shortcut na lang. Bakit naging 30, bakit naging 0.35? Kasi 35 divided by 100, that is 0.35. So pag kinumpute nyo, 16 times 1, that is 17 times 35 divided by 100. The answer is, the answer is 5.95. Okay, so 5.95. Okay, next. 5.95. So ano next step natin? Tignan daw natin yung number. So si 5.95 is between 5 at saka 6. So magiging sagot natin ay 23, 32, 5 at saka 6. Ulitin ko ha. So lagay natin dito 5. Si 5 daw, equivalent niya ay 23. Si 6 daw, ay equivalent niya ay 32. So hinahanap natin si 5.95. 5.95. Okay? So yan daw hanapin natin. So ano daw equivalent ng 5.95? So gagamit tayo ulit ng linear interpolation. Pero itinuro ko na shortcut, ang tawag ko doon ay De La Cruz shortcut. Yan, papangalan natin. So ano doon technique daw ulit? Step number 1. Ano tinuro ko? Step number 1, difference. Okay, so 32 minus 23 equals ilan? 8. 32 minus 23. Tapos ita-times natin siya saan? Sa butal na 0.95. Kasi kanina dito 0.25 kasi butal nung 4.25. So kunin natin 32 minus 23, that is 9 pa din. Nagkataon na 9. Okay. 32 minus 23, that is 9. Times 0.95. So 8.55. Ulitin ko So 9 times 0.95. So the answer is 8.55. 8.55. Tapos ano din next na nagagawin? I-add daw yon. Step number 2. Step number 2. Add. So gawin natin, yung pinakamababang number is 23 plus 8.55 equals 31.55. So lagay natin plus 23. So that is 31.55. 31.55. Okay, so tingnan natin kung tamang sagot. Ayun, 31.55. Tama. So ito, gumamit to ng linear interpretation, pwede nyo double check, you will be getting the same answer. Okay? So that is 31.55. Pag hinanap natin yung P35. Okay? So that is for percentile. Okay? Another example sa percentile, try daw natin si P71. Okay, find P71. So, P71. Dito na lang siguro, yan. Find P71. So, ano formula natin? P71, so that is 16 plus 1. Yan, so shortcutting ko na. Anong gagawin nating sagot? 0.71. Bakit naging 0.71? Kasi 71 divided by 100. Okay?
Ulitin ko ha. Ang original talaga niyan is 71 times 71 divided by 100. Okay. So, computin natin. So, 16 plus 1, that is 17 times 71 divided by 100. So, 12.07. 12.07. Yan, tama. 12.07. Yan, 12.07. Okay. So, hahanapin natin sa data. 8, 9, 10, 11, 12. So 12.07 nagkataon nandun ulit sa 56. So the answer here is 56. Bakit 56? Simple lang kasi si 12 ay 56, si 13 ay 56. So kahit sabi mong mag 12.99 ka dyan o 12.07, still 56 pa rin ang sagot. Okay? Yan. Okay, so this is our problem number 2. Yan. Okay, so how about decile? Sige, subukan natin decile. Don't worry, I'll be uploading this file also. Sige, puntahan naman natin si decile. Sabi daw si decile, anong find daw dito? Find D3 saka D7. Sige, subukan natin. Find D3 and D7. Sige, pag-assign na natin. Ano formula natin? 16 plus 1 times 3 kasi D3 divided by 10. Okay, isa naman kanina 16 plus 1 times 7 divided by 10 kasi decile 10 lang 'yon. Okay, sige kunin natin yung mga sagot. 17 times 3 divided by 10. So 5.1 ito equals 5.1. Yung 7th decile naman natin 17 times 7 divided by 10. So that is 12. Okay? So 11.9 equals 11.9. Okay. Balik ngayon tayo sa data. So 5.1 saks 11.9. So tama ba na ko ating sagot? Yan, 11.9 at saka D3. Yan, 5.1. Parehas. Okay, so pupunta ngayon tayo dun sa 5 muna. So ganun ulit, between 5 and 6 kasi 5.1. Okay, so ito yun. Copy-paste lang natin. Yan, so ito yon. So ngayon, ang babaguhin lang natin dito is 5.1. Okay, so that is 5.1. Tapos yung kanina naman natin ay 11.9. So between 11 saka 12. So balikan natin data, 11 saka 12. Ayun, 45 saka 56. Yan. 11 equals to 45, 12 equals to 56. Tapos, hinahanap daw natin ay 11.9. Okay. So, anong technique ulit ang tinuro ko? De la Cruz Principle. Step 1 equals difference. So, ang gawin natin? 32 minus 23 equals, kung ano magiging sagot doon, times 0.1. Okay? Tapos, ipa-plus siya doon sa 23.
Okay, sige, isahin natin. Bakit 23? Kasi first number natin ay 23. So, 32 minus 23 equals 9 times 0.1, that is 0.9 plus 23. So, the answer here is 23.9. At ang difference dito ay 9. Okay, pinagsama ng step 1 sa step 2. Dito naman, step 1 equals difference, saka add ko na, pagsamahin ko na step 1 saka step 2. Okay? So, ang gagawin natin dito ay 56 minus 45. 56 minus 45 equals yung difference niya times 0. Okay, mali. Kanina pala ay 0.1 lang. Tama, 0.1 lang ito. Ito naman ay 0.9. Okay, plus, saan siya pa plus? Sa 45th. Ano kaya ang sagot? So, 56 minus 45 equals 11 times 0.9, that is 9.9 plus 45, 54.9. So 11, that is 54.9. Sige, tingnan natin kung tama yung sagot. Okay, us check. Okay. D7 is 11.9. Tapos, equivalent niya ay 4.9. Tama? Tama. 11.9, 54.9. Ito yon. Diba? 11.9 equals to 54.9. Si D3, yan, D3 is 5.1 tapos naku ay 23.9. So 5.1 and yan, 23.9. Okay? So we get the same answer. This one and another one. This one. Siyempre, ituturo din natin sa Excel para lalong lumawak yung skills natin. So sa Excel po, ano ba yan? Si Sir, pinahirapan kami. Yan. Meron din po tayong tuturo na shortcut dito. So ang gagawin natin is, kailangan muna natin encode yung number. So for example, ito yung number. Yan. Ito na yung ungroup na para 12, 13, 78. Sige, 12, 13, 78, 23, 50, 67, 23, 56, 67, 34, 45, 34, 45, 534, 534, 41, 33, 41, 33, 71, 14, 71, 14, 56, 32, 56, and 32. Okay? So, step number 1, i-type lahat ng number. Yan. Step number 2, ito yon. Punta ka sa sort. Again highlight o kaya pwedeng ganyan, highlight mo or pwedeng click mo na lang yung B kasi yun lang naman ang data from smallest to largest. So, naka-arrange siya from 5 to 78. Okay, hanapin daw natin si Q1, Q2, at Q3. Okay, so Q1, Q2, at saka si Q3. So, dito, kiklik mo lang equals quar. Yan, quartile, pwedeng excluded. Mamaya, tingnan natin kung ano pinagkaiba. Excluded. Tapos, nakalagay array. Ibig sabihin yung data mo. Yan. Comma, 1. Bakit 1? Kasi sabi daw dito, yung comma daw, ano daw division o subscript? So, 14. Okay? So, quartile natin, ay, no. Ungroup dito yan. Yung quartile natin sa umpisa ay, yan. So, kailangan natin siyang i-exclude. Yan. So, ang gagamitin natin dito ay quartile. Yan. Yan. So, kung papansin nyo, iba yung excluded, yung quartile, at saka
included. So ano pinagkaiba niya? So dito gagawin natin ay included kasi included represents siya doon sa given set of data. Okay, so pinakita ko pinagkaiba kung quartile, quartile included sa quartile excluded. So dito gagamitin natin ay included. So ibig sabihin within the range of the data. Ayan na, naghang na. Yan. Sige, ulitin na lang natin. Ayaw niya. Ayun, hindi kasi nasama si 78. Ulitin natin ha. B1 to B16. So excluded. Ayun, excluded. Ayan. So, i-refrain ko pala yung determination nun. Yung excluded kasi natin, ginagamit ano natin yung mga outliers natin dito sa data. So, baliktad ako ng pagkakasabi. Yung excluded is yung means, ito yung given data natin. So, 16.25. So, pag included, ano kaya lalabas? Tignan natin. Kasi meron dito ang ungrouped sa group. Yan. So, kung mapapansin nyo, 20.75. So, in-include dyan yung first number. Sorry. Yun yung term no. Kaya umabot siya ng 2.2075. Pero dito exclude natin yung hindi naman kasama sa range between 0 to 5. Kasi 5 ang first number natin. So, that is EXC. Okay. How about Q2? So, kopyahin lang natin. O, copy, paste. Basta alam yung principle quartile x EXC, B1 to B6 ibig sabihin yung range, tapos yung 1 papalitan natin ng 2. So 34. So copy paste ulit natin. Dito, lagyan natin excluded, palitan naman natin siya ng 3. Okay, so check natin yung sagot natin, 16.25, 34, saka 56. Okay, so given the traditional o long method, so tama, 16.25, 34, and 56. Okay, try naman natin yung P71 saka P35. P71, P71, and P35. So dito naman gagamitin natin ay yan, percentile. Percentile, exclude, yan, EXC ulit. Yan. Tapos, huwag kalimutan si comma. Si comma, mapapansin nyo, pwedeng sabihin niya din 71 or 0.71. So, tingnan natin yung pinagkaiba. So, sa 0.71, di niya pinakita dito yung number. Okay? Because yung 71, that is, dapat nakadecimal na siya. So, kailangan ay 0.71. So, 56. Tapos, ang P35, sige, copy-paste natin. So, dito ay 0.35. Yan, P35. Yan, so 31.55. So, tignan natin yung sagot natin kanina. Okay, P71 is 56, check. And P31, 35 is pasok, 31.55. Okay? Pinahirapan mo pa kami, sir. Okay, next. Decile naman. D3 at saka D7. Okay? So, sa D3 at saka D7, yan. Oh. Kung mapapansin nyo dito, pagdating ng decile, wala kang makikitang word na decile. Okay? Kasi wala naman talagang operation si decile. So anong gagamitin natin? Percentile pa din. Sir, bakit po percentile? Kasi si decile, under lang din siya ng percentile. Okay? So try natin. I-highlight natin ito. Tapos lagyan natin ay 3. Okay? 0.3. 0.3. Okay, 23.9. Tingnan nga natin. Na-add ko ba yung kanina? Ayun, tama. 23.9.
Okay? Tapos dito naman sa decile, copy din. Percentile, ulitin ko, wala nang word na decile dito. So, lagay natin ay percentile. Dito naman by this time is D7. 54.9. So, doon sa formula natin, pasok 54.9. Okay? So, natutunan natin ngayon kung paano yung traditional at kung paano gumamit ng Excel. Pero magtatanong, sir, dito ba pwede bang gumamit ng percentile? Wala naman nagbabawal, di naman masisira yan. Pero pwede nyo subukan kung ano lalabas sa sagot. So, percentile, tapos comma, ngayon dito lagay natin ay 0.1, 0.01. O, hindi niya tinatanggap. Kasi yung quartile is, magkaiba sila sa number system ng operation. So, yan, pag 0.1 naman, yan, hindi siya lalabas. So, ibig sabihin, only applicable yung percentile sa Excel if the problem is percentile and decile. Okay? So, that's how we solve the percile, decile, and quartile. Okay? Using by group data. Okay? Yan. Okay. So, ngayon naman, paano naman po pag group data? Okay. So, pag group data, yan, medyo hindi siya makakagamitan ng Excel. So, ito ay medyo babalik tayo sa long method. Oo. Wala siya sa Excel kasi ito ay naka-table. So, babalikan din natin kung paano kinuha yung mid sa mode. Okay? So, meron ako ditong sets of example para mapabilis tayo. Okay? So, dito, kinuha yung Q1, binigyan ko example yung Q1, gawin nyo rin sa iba. Magbibigay ako ng isang sample kada quartile, percentile, saka decile. Okay. Sa Q1, yan, ang unang may importante sa table, dapat titignan nyo kung nandun yung class interval, check. Dapat may frequency. Kung walang cumulative frequency, ikaw gagawa. Ano ulit yung cumulative frequency? Yung pinapa-plus lang. Copy, 13, 13, 13 plus 8, 21, 21 plus 11, 32 hanggang maging 90 siya. So dapat alam mo rin yung total number which is 90. Dapat meron kang class boundary at meron kang class mid or class mark. So paano kinukuha yung class boundary? Minus 0.5 plus 0.5. Yung class mid, yung average ng class interval or class boundary. Parehas lang din yon. Okay? So yung dapat importanteng kompleto sa table. Okay, ano unang step ang ginagawa natin? So kunyari, find Q1. Okay, unang step is Q1, 90 times 1. Hindi na pinakita times 1 niya kasi 1 is invisible number. Okay, so sa Q2 naman, yan. Ay, by the way, um, yan, Q1, 90 divided by 4. Yan, tapos ang Q2 natin ay 45th at ang Q3 natin ay yan, yan, 0.75 divided by 90. Okay, so gagamitin pa rin natin yung mga script. Okay, so 90 divided by 4, ang nakuha ay 22.5. So step number 1, and sabay na natin. Step number 1, pag Q1, yung total number i-divide mo sa 4. So nakuha ay 22.5. Okay, step number 1 ulit yun na. Anong step number 2 natin? Step number 2, look for nasaan si 22.5. So pupunta ka ngayon sa cumulative frequency. Okay, lagay natin dito. Step number 1, kailangan ay kunin muna yung value ng quartile. Value of quartile. So in this case, the value of quartile is 22.5. Saan siya nanggaling? Nanggaling siya sa 90 divided by 4. Okay? Step 2. Step 2, look for cumulative frequency. Look for cumulative frequency para mahanap mo kung saan siya. And then nakita natin dito is, yon in between siya ng
21 saka 32. Next, ano yung counterpart ulit nito pag kumuha tayo ng modal at saka mid? Dapat yung dito naman upper class mark or class boundary. Okay? So ano yung x natin? Upper class bound. Okay? So ito ay upper class bound. Baguhan ko siya ng color. Yan, upper class bound itong nasa gilid. Tapos yung 221 saka 32 yun yung cumulative frequency. COMFREC. COMFREC. Yan, cumulative frequency. So mapapansin nyo, 29.5 saka 21, yan, siya yung ating upper class bound. So 22.5. Ito kasi nilagay ko na yung sagot. 30, so dapat daw makuha nating sagot ay 30.87 which is in between 29.5 saka 39.5. Ulitin ko yung 30.87 sagot na kasi yan. Okay, ano yung step natin? Babalikan natin yung linear interpolation natin. Okay, so yung long method, walang shortcut kasi dito. Bakit? Hindi kasi siwan ng difference niya katulad ng ginawa ko sa ungroup data. So sabi daw 21, 22.5, tsaka 32. Hinahanap si 22.5. X sub 1, X sub 2, Y sub 1, Y sub 2. So babalikan natin yung formula ng linear interpolation. Okay? So 22.5 is the value of Y. Ito yon Y. Yung 21 is value ng Y sub 1 plus 32 minus 21, y sub 2 minus y sub 1 divided by x sub 2 minus x sub 1. Alam nyo na yan kasi formula binigay ko yan. Tapos x, yun ang hinahanap, minus 29.5 which is the x sub 1. Ulitin ko 22.5 nang galing siya ka y, 21 nang galing siya sa y sub 2. Sige, lagyan na lang din natin ng ano. Ito ay y. Ito ay y sub 1. Tapos ito naman ay y sub 2 minus y sub 1. Yung sa baba naman ay x sub 2 minus x sub 1. Tapos ito naman ay x, yung nahanap natin, minus x sub 1. Kasi siya yung pinakamalapit sa x o hinahanap natin na value ng division. Okay? So, ang ginawa ko dito, uh, um, nilipat ko na agad yung 21. Bakit? Kasi para sila ng numbers. So, 21, nilipat sa kabila, magiging 22 minus 5 minus 21. Nilipat sa kabila. Algebra lang ito. Tapos, saan ang galing yung 11? Because 32 minus 21, that is 11. 39.5 minus 29.5 is 10. Okay, wag malito Itong 11 na to, nanggaling yan sa 32 21. Okay? Tapos itong 10 na to, yan, lagay ko ng color para makasunod. Nanggaling siya dito. Okay? Yan, may color coding na Tapos i-retain natin ng x minus 29.5. So 22.5 minus 21, lagyan ng color. Yan. Yung sagot ng 22.5 minus 21 ay naging 1.5. Tapos cross multiplication lang ito, nilipat ko dito sa kabila yung 10 kasi denominator ito sa kabilang side. So that is 1.5 times 10 equals, ang ginawa naman dyan ay dinistribute 11 times x, that is 11x. 11 times 29.5, that is 324.5. Okay? So 1.5x times 10 is 15. Okay? Ay, x 1.5 times 10 is 15 equals 11x minus 324.5. Dahil meron tong variable, may iwan siya dito, nilipat sa kabila. So 324.5 magiging positive 324.5 plus 15. Nung pinag-plus siya, magiging 339.5. Divided by 11, the answer is 30.86. Okay? So yun po yung sagot. Okay, next. How about naman sa percentile? Sa percentile naman, simple lang din. P35. 35 times 90. Bakit 90? Kasi 90 is the total number. Yan, 90. Kaya 35 times 90 divided by 100. So ang nakuwang sagot ay 31.5. Next step, titignan daw ulit saan? Cumulative frequency. So saan si cumulative frequency? Ito, between ano siya? 32 at saka 39 ba? Ano ba value niya ulit?
31.5. So 21 saka 32 lang din. Kasi 32 yung value kanina. So ang hanapin natin is yung value ng 31.5. So same principle, y is 31.5, 21 is the value of y sub 1, 32 is y sub 2 minus y sub 1 divided by x sub 2 minus x sub 1. So ito din yun. Okay? Tapos i-retain yung x minus 29.5 which is the x sub 1. So next step, 31.5 minultiply na 31.5 nilipat si 21. Sinorkat na yan. Okay? 31.5 minus 21 kaya naging 10.5. Dahil itong 39.5 ang sagot dyan ay 10, so minultiply na siya dito sa times 10. So 10.5 times 10 is 100.5. Okay? Ulitin ko si 21 nilipat na sa kabila. Kaya nagkaroon ka ng 31.5 minus 21. Okay? So 10.5 times 10, saan nanggaling yung 10? Dito sa ibaba. 39.5 minus 29.5 equals to 10. Okay? So 10 times 10.5 is 100.5. Tapos next is yung 32 minus 21, anong naging sagot dyan? 11. 11 ang sagot dyan. So, distribute niya. 11 times x minus 324.5. Okay? So, algebra, dilipat sa kabila, yung negative 24 naging positive 324.5. So, the answer is 429.5 divided by 11 para matira yung x. So, the answer is 39.04. Okay? So, pagdating naman sa decile, same principle. Bakit D7? 7 is the subscript. 7 times 90. Saan nakuha yung 90? 90 nakuha siya sa total numbers ng n, which is 90. Bakit 10? Kasi decile. Kanina, bakit 100? Percentile. So, nakuha ang sagot ay 63. 9 times 70 is 630. Divided by 10 is 63. So, anong number siya between 62 at saka 79? Kung titignan natin dito, 16 to 79 is 63 numbers. Okay? So, linear interpolation ulit. Y, yung 63, minus 6 sub 2, y sub 1. Ito kasi yung y sub 1 mo. Ito yung y sub 2. Ito yung x sub 1. Ito yung x sub 2. Ang hinahanap is yung x. Okay. 79 minus 62, y sub 2 minus y sub 1. Ito, sinorkat ko na lang 10 kasi puro 10 naman ang difference nila eh. So 79.5 minus 69.5 is 10 times x minus 69.5 which is the x sub 1. Okay, nilipat sa kabila, 63 minus 62. Yan, ang sagot ay, sorry, that is 10. Okay, 63 minus 62, yan, sobrahan lang. That is, yan, 1 lang yan. Sige, ulitin natin to ha. 63 minus 62, that is 1. Kaya meron na ditong 10 kasi direkta na. Okay. Yan na. 63 minus 62 is 1. 1 times 10 is 10. Saan ulit nanggaling yung 10? Ito na yon. Okay. Ang ginawa dyan is 63 minus 62. So dito ang natira sa kabila ay 17 over 10. Kaya minultiply yung 10 dito. Algebra lang yan guys. So kaya naging times 10. So 63 minus 62 is 1. 1 times 10 is 10. So 79 minus 62 is 17. Tapos itong x minus 69.5. So distribution, 17 times x is 17x. 17 times 69.5 is 1,181.5. Okay? So ililipat sa kabila, magiging positive. So 1,181.5 plus 10 is 1,181.5 divided by 17. So the answer is x equals to 70.8. Pasok ba sa banga? Pasok kasi dito ay between ng 69.5 saka 79.5. Okay? So I'll be uploading this example in this video. Okay? So thank you and I hope you learned something new today. Sige, God bless po.